Ganito din ba yung problema nyo? Bale, kumuha kayo ng videos galing sa inyong action camera, mirrorless camera, or 360 camera katulad nitong Insta360 X5, bago ng Insta360 o kaya cellphone nyo. Maganda yung kuha, maganda yung na-render nyo, maganda yung na-export nyo ng mga videos. Pero ang problema, pagdating sa pag-upload nyo, na-upload nyo sa Facebook, sa YouTube, or ano pa mang social media, ang naging resulta, lumabo. Na-degrade yung quality. Hindi na maganda. Sa ilang taon kong paggawa ng mga tutorials, paggawa ng mga reviews, isa yan sa paulit-ulit na natatanong dito sa channel ko. Bakit nga ba daw, or ano nga ba daw yung pwedeng gawin para hindi lumabo yung mga videos nila pagka-upload dun sa mga social media accounts nila? Ang nangyayari kasi, mostly, nang nag-a-upload ng mga videos, ang ginagamit nilang pang-upload is itong cellphone. Ang pinaka-advice ko talaga, kung meron man kayong computer, sa computer nyo i-upload yung mga videos na yon. Kunwari, nag-a-upload kayo sa Facebook, sa computer nyo i-upload. Kunwari, sa YouTube, sa computer nyo rin i-upload. Pero hindi lahat sa atin may computer. Pero karamihan sa atin merong cellphone. So dito natin gagawin yon. Yung tutorial na yon, sa cellphone natin gagawin. Now, ang scenario, pag directly sa cellphone nyo ginagawa yung pag-a-upload nyo na hindi nyo sinusunod itong tutorial na to, mako-compress talaga yung mga videos nyo. Naturally, lalabo yan. Hindi maganda yung quality. So, ito yung gagawin nyo para hindi lumabo yung mga videos nyo. Huwag nyong i-upload yung videos nyo gamit ang mismong app ng social media na yon. For example, YouTube o kaya Facebook. So, huwag nyong gamitin to. Ang gagawin nyo is to log in gamit ang Chrome. So, for example, sa YouTube tayo mag-a-upload. Search nyo lang yung YouTube nyo. Tapos, ayan. Tapos, susundin nyo lang tong ginagawa ko. Long press nyo. Ito. Tapos, open in new tab. Tapos dito sa taas, click nyo to. Tapos andito na tayo sa YouTube. Now make sure itong YouTube page nyo, dapat naka-enable yung desktop site. Yan, naka-check yan. Para ang makikita nyo is yung interface ng desktop. Para siyang computer. Now after that, kung gusto nyo nang mag-upload, click nyo tong or i-press nyo tong create sa taas. Medyo maliit lang siya pero create yan. Ayan. Tapos lalabas yung option to upload video. Ang gagawin nyo is to long press again hanggang lumabas ang open new tab. Ayan, open new tab ulit tayo. Tapos click natin tong tab option dito. Click natin tong nasa baba. Bali, ang nakikita natin dito is ang YouTube Studio. So, select files tayo. Photos and videos. Hanapin natin yung video na gusto natin. For example, videos. Ayan, for example, itong nagawa ko, na-render ko sa aking Insta360. Ayan, uploading na siya. So kung makita natin dito, pwede na natin siyang lagyan ng title. Ayan. Pwede natin siyang lagyan or lalagyan natin siya ng description. Tapos, makapag-upload or pwede tayong mag-upload ng thumbnail, maglalagay ng playlist, at yung iba pang options na pwede natin gawin. Next nyo lang hanggang matapos yung upload. So yan yung proseso. So, ika-cancel ko lang to kasi hindi ko naman talaga to gagamitin. Now, pagdating naman sa Facebook, ganito rin naman or almost the same lang din. Facebook, tapos, ayan, long press, open new tab, tapos dito sa taas, click natin yung Facebook. Ang gagawin nyo lang is to log in your Facebook account. Tapos, once naka-log in, ganun din yung gagawin nyo. Dapat lang talaga naka-enable itong desktop site bago kayo mag-upload para hindi ma-degrade yung quality ng mga videos na ina-upload nyo. So, ganun lang po kadali. Anyway, kung nakatulong ang video na to sa'yo, huwag nyong kalimutang i-share to sa mga kaibigan nyo para matutunan din nila. Kahit huwag na kayong mag-like o kaya mag-subscribe dito sa channel ko.